Praise the Lord. Ayan po, ngayon po ay October 12. Ayan, October 12, 2024. So, biyaya ng Panginoon. Late na tayo, hindi ako nagising. Yan po, pasensya na. Pero bilisan natin kasi ano na naman medyo alanganing oras po. Yan po po yung Panginoon. Tayo po yung manalangin. Praise the Lord. Glory to God. Dakilang Diyos. Salamat pong muli sa Lord, sa yung biyaya na makapagdala kami na yung mga salita. Salamat o Diyos sa oras na to. Panginoon, bagamat marami na naman mga bagyo, marami mga Lord, iba't ibang kalamidad na amin nararanasan, ngunit salamat sapagkat ang iyong pag-iingat ay tunay na karanasan ng bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa isang pagkakataon na muli makapagbulay kami na yung mga salita. Patuloy na dalangin namin o Diyos, linisin mo ang aming mga puso. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang makinig na yung mga salita at handang sumunod sa iyong mga kautusan, Panginoon. Hallelujah. Muli sa aming Panginoon, sa pagbabahagi na yung mga salita, dalahin namin na samahan kami na yung Santong Espiritu. O Diyos, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, na maalaman ng bawat isa ang iyong dakilang kalooban. Ama, patuloy namin dinadalangin, O Diyos, ang may sakit. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpapalakas sa bawat isa. Lalo tigit, O Diyos, ang iyong abang lingkod na patuloy mong ginagamit upang makapagdala na yung mga salita. Salamat po, pinupuri ka namin. Ngayon pa lamang, O Diyos, ay inaangkin namin ang pagtatanggupay, Panginoon, sa iyong kapahayagan, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pati po tayo ng happy birthday. Happy birthday to, happy birthday to J.R. Hilario. Ayan, maano ko kasi, andito na yung table ko eh. Happy birthday to Elviro Conejero. Happy birthday to Ryan Yalong Magkalas. Akala ko ang dami. So, sila po ay, yan, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Di pa, natutuyo pa lang po yung sugat ko. So, ayan, ingatan kayo lagi ng Panginoon. Saan man kayo magpunta, lagi po tayong magtiwala sa magagawa ng Diyos, hindi sa magagawa ng tao o kahit sa ating mga sarili. Yan po, na anumang nasa ng Panginoon, nasa ng puso nyo, ay ang Diyos po maglalaan. Tayo lang po ay manampalataya. So, happy birthday. Enjoy your day po. Yan. Panapasalamatan natin, Panginoon, sa isang taon na naman na binigay ng Panginoon sa bawat sa isa sa inyo na nagdiriwang ng kaarawan, ang kanyang pagpapala, pag-iingat po, yan, lagi nawa kang sumama ang Panginoon po sa inyo. Salamat po and happy birthday. Galang. Ito na, bibilisan natin, sorry po. Nagulat ako, nagising ako, magdanay na, sabi ko nga, sabi ko, Lord, buti gilising mo pa ako. As in, wala akong narinig na alas 6, wala akong narinig na, wala po talaga. Kaya, alam mo yung gising ka ng Panginoon, first time kasi nangyaring super late. Kaya, tunay talaga mapapasalamatan mo pa rin kasi, buti na lang, nagising pa ako. 'Di ba? Kaya po, to be honest talaga, na, ko kanina, bakit ako late nagising? Kaya nga po, yung talagang, ko na, buti pa Lord, ginising mo pa talaga ako. Yan, di pa hindi nga natin alam mangyayari bukas. Yung kung kailan ka mawawala, hindi mo talaga alam. Kaya, yung first time nangyayari sa akin na talagang 9, wala akong kamalayan, nagising ako, na ko, sabi ko, Lord, yung nga, salamat po. Talagang lang, para na lang ako na, wala ko narinig, dire-diretso, yan po, pero yun po ay payapang tulog. Wag lang yung dire-diretso payapa. Po? Yeah, tayo naman ay handa na po. Kaya lang ay, may mga kagaya ito pangangaral, yan po. Isa sa, natin kasi, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya, Lord, haba mo pa buhay ko para magamit mo pa ako. At saka, syempre, yung mga anak ko. Pero yun ay kung ipagkakaloob pa ng Panginoon na may mga kahilingan ako sa Kanya, sa mga bata. Syempre, sa asawa ko, sa amin po lahat. Yan. So, yun yung mga ko sa Panginoon. At yung nga, patuloy tayo makagawa po ng Kanyang kalooban. Diba kasi itong table ko kaya mataas. Yan po. So, ito yung in order ko. Ang title po na
by the way, thank you again to all the people who sharing my reels, my videos po. God bless all of you. Yan po. And ang title po ng ating, ngayon, mabilis lang. Paano nagiging tupa ng Diyos po? How can be a sheep of God? Yan po. Paano nagiging tupa ng Diyos? In John 10:16 NIV, I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice. There shall be one flock and one shepherd. Glory to God. So as we said, yan nga po na, di ba, I have other sheep that are not. God is looking for the lost sheep that He wants to bring in His flock so that they will listen to His voice and they will be taken care of. Sila ay iingatan, kailangan silang dali sa kulungan. Kasi pag wala ka sa kulungan ng Diyos, yung tupa ng Diyos, pwedeng mapariwara ka. Diba? Pwedeng you may be parang more lost instead of somebody taking care of you if you are in the sheep pen of God. No, glory to God po. In John 10:4 NIV, hindi halatang nagmamali. When He has brought out all His own, He goes on ahead of them, and His sheep follow Him because they know His voice. So, di ba yung, minsan, ito nakikita ko din sa mga, ito i-share ko sa inyo, na yung kunyari na lang yung, yung evangeli, yung inaano na Novaliches lokal, yan, na nagkakaroon ng preaching of the gospel sa streets po, yan, na yung mga tao hindi nila na bigla sila napapadaan kasi yung gospel songs di ba? Ka talaga pag ikaw, if you are the sheep of God, yan, if you are one of the lost sheep of God, for sure that if you hear the voice of God, yung word of God, the word of God, for sure that you want to listen, for sure that you want to, parang you will get interested. Yan po. So, di ba kasi sabi dyan, and His sheep follow Him because they know His voice. We know, for those people, the lost sheep, they know that parang God is the one who's speaking to them if they heard the preaching of the gospel, or if they had heard someone, even in the television, that something like He's preaching in different way. Ayan po, God is touching our hearts. I always say that I can preach the gospel, the word of God, but I do not have the power to touch the heart of the people. So only God can do those things. Yan po. Kaya ko lang magsalita talaga, pero yung hihipo ng puso o magbubukas ng mata, ng isip ng tao, hindi ko kaya yun. Yan, although we do the praying, yan po, pero may iba-iba kasing puso nga ang tao, may iba-ibang isip, 'di ba? So hindi ka agad ang Diyos talaga ang Diyos talagang po yan pag kinabaga tayo. Yan nga na by the grace of God, I told you that I have one customer in Permax and I really don't know him. Ayun nga, I have a page in Permax RF3 World, and by the grace of God, because we are sending him messages and links, that by the grace of God that he got baptized po last month, 'di ba? Na he is one of the lost sheep, and now I am praying for his whole family to be baptized and serve the Lord faithfully po. So yung mga tupa ng Diyos, alam talaga niya ng boses ng Diyos. Na po in John 3:3-5 NIV, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked. "Surely they cannot enter a second time into their mother wombs to be born." Jesus answered, "Very truly, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Glory to God. So, alam po natin na tayo po, yung iba, okay po, sa Catholic like me, I was in the Catholic before, na yung tayo ay nabinyagan, 'di ba? Pinisikan ng yun po yung sprinkling of water
yan po yung aspersion. Yun po yung binigyan ka ng pangalan. Those were the times that, you know, when you are baby, di ba? They sprinkle water on your head, the priest, and that's what we called aspersion. And then born again, immersion. So you have to be pull your body to be full, ano ba tawag dito? Soak in the water po. Talagang buo yung mo na ilulubog ka sa tubig. Yun yung yung born of the water and the spirit. And those people who has the authority from the Lord can do those things na they will do the baptism po. Yan, na you will receive baptism nga, ilulubog ka sa tubig. And the Holy Spirit, I told you that once you are baptized, you will hear the word of God. Then the Holy Spirit, you will receive the Holy Spirit slowly, gradually. Because, of course, you will come to know what is, what is wrong and what is right. Yan po. Pag ikaw kasi ay, yung nabautismuhan, na magkakaroon ka na espiritu ng kamalayan. Yan, na eto mali to, eto tama to. Pero, di ba, sabi nga nila, bakit yung mga matatanda, alam yung mali, pero ginagawa yung mali po. Di ba? Yung that is the difference, that if we're going to hear the word of God, because the word of God will sanctify us, lilinisin tayo ng word of God po. That's why we have to hear the hear the word of God from the sent ones of God. Yan po na ako nga, 'di ba, sample. Lagi naman kami nagsisipa every Sunday talaga. Even when I was in Dubai, I'm going to church every Sunday. But inaano sa church ko, 'di ba, sa Catholic, may yung mensahe. Yan. Yung hindi ko alam kung siguro merong I really forgot. Okay po, okay, magalit sa akin sa Catholic. Kung merong mga verses doon na inaano po. Yan. Yung homily, yan, 'di ba? Ilang taon kasi nabaptize ako na when by the grace of God, parang I was invited in the church 2015 nga. I was in late 40s. Yan. Pero parang, di ba, gawa pa tayo ng gawa na mali. Yeah, kasi wala tayong Holy Spirit. We don't have the Holy Spirit. That's why we keep on doing the wrong things. Because parang no one is parang pushing us or telling us inside our hearts that don't do that, it's wrong. Don't do adultery, lying, yan. But by the grace of God, the word of God changed us. Yun po. Na tayo ay nabago. Ako, personally, Luke 12:32 NIV. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Diba? So, yun nga, pag tayo po ay sumunod, diba po, pag tayo po ay tupa ng Diyos, at susunod ka sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ibibigay sa iyo yung kaharian niya. Yung kumbaga eto nga po yung pagdating po ng Panginoon sa rapture, na talagang pinaghandaan po tayo ng Panginoon na bagong langit nga po. Yan, purihin po ang Panginoon. Yung pagkahanda sa atin ng Panginoon. Kaya, di ba sabi niya, the Father has been pleased to give you the kingdom. Di ba, ang kaharian, yan po. So, eternal life. And in Romans 14:17 NIV, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Glory to God. Na, unlike other people, di ba? Other people, especially those people na they are saying, they are doing parang the will of God, yan, they are good, they are kind, di ba? Everything po. Pero yung as per the Bible, Romans 14:17,
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. You will really search to be righteous. You will really try your best to be righteous and to be at peace to everyone, diba? In your neighborhood, in your family. Hindi yung nag-aaway lagi. Yan. Ito po yung ito yung kalooban ng Panginoon. This is the will of God for us to be holy, to be righteous, to serve the Lord. Yan po. Hindi yung para kakakain mo lang, kakain ka na naman, iniisip mo na naman pagkain. Yan. By the grace of God in the church, the word of God is, di ba, Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nagmumula sa, di ba, sa bibig ng Panginoon. No po. So, hindi lang yung talaga yung pagkain, pag-inom, yung natin, kundi yung pakikinig ng salita ng Diyos, to hear the word of God, so that we will, di ba, we will be holy, we will always do the will of God, yan po, we will serve the Lord, yan po. So, purihin po ang Panginoon. In Psalm 37:4, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So, di ba, sa kasi sa Catholic, lang 1 hour, di ba? 1 hour, pero ako, to be honest, yung 1 hour na yon, hindi mo masasabing, matino, sa isang oras, dadaldali mo pa yung katabi mo, di ba? Dadaldali mo talaga yung katabi mo. Pero sa church, by the grace of God nga po, ako iyakin, naiinis ako. Yan. Sa church, minsan, baka mainis kayo sa church. Yan po, minsan talaga, 3 hours, 4 hours. Pero, ang mga kapatid, kami, yan, minsan bitin pa, gusto mo matulog na. Ako natutulog, personally, natutulog talaga ako sa church. When I was new, na we are on the rock bottom nga po talaga, yan, na I chose to sleep in the church so that I will attend the morning devotion, I will help in the church, yan po. And yung by the grace of God, we don't feel that we are bored, we don't feel that we are tired. Instead, sabi niya, di ba, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. When you are ano ba yung sanay na, ang hirap na na po. So, when you are always hearing the word of God, you don't feel like, di ba, you want to go home because you want to watch the Korean novela, parang you want to go somewhere, but you are always delighting to hear the word of God, to do the work of God, the will of God, yun nga, and He will give you the desires of your heart. So, yan po sa church, hindi mo ito pinagayabang kasi totoo, yan. So many churches around the world, diba, they are so much blessed. And syempre, pinapagpasalamat natin yung bless sila. But I told you, the blessing, those material things, also is parang will come also, it's possible also to come from Satan. Yan, na ang si Satanas, nagbibigay din ng mga material na bagay. So, kaya, we have to really know when are those blessings, like your car, when are those blessings came from? Baka, hindi yun sa Panginoon, baka sa kabila yun. Di ba po? Yan. Kaya, yun nga sa church na mararanasan mo yung biyaya, yung blessings talaga, na galing sa Diyos. Kasi, iba rin yung pagtanggap mo. Yan. Ay, kunyari lang ako, di ba? I'm sharing, for example, myself, I'm sharing the word of God. And, I am blessed for myself. I will say for example, I am blessed because, of course, I'm still here. Buhay pa ako. Like, a while ago, I told you, I thought like I'm dead already. Hallelujah, in Jesus' name yan po. Na, parang late ako natulog, late ako nagising pala. Pero, wala akong naramdaman. Pero yung pinagpasalamat po sa Panginoon, dahil, wala kang may hawak ng bukas. No po. So, my health alone is a blessing from God, and this one,
'di ba? God is using you to glorify His name. Ito lang po ay, ano nga maging masaya ka na take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Actually, so many things that God has given me from before until this time. I told you that I am so much blessed. Kaya lang nga, but because I am, you can say, stupid or ano po, parang, yung nga, nagkamali ka, di ba? Na, ignorante din, yan po. I didn't use properly the blessings that was given to me by God. And, by the grace of God, now that we are getting deeper and deeper to from the Word of God, ayan nga, na by the grace of God, I am not worried anymore. Sometimes na po, from the message or the life I'm going to share to you every day, because the Holy Spirit is the one helping me. Yan po na, I don't feel like I am tired in sharing the Word of God, because I want to, God wants to know, First Timothy 2:4, God wants people to know the truth and to receive salvation po. Na, I told you, my happiness is for people to receive salvation, for the souls to be baptized and to know God. Yan po. Na, masaya ka na lang talaga pag may nakakatanggap ng kaligtasan. Yan po. Na pag may nag-ano sa'yo, sa totoo lang may nagme-message pero wala naman akong sasabihin na, syempre may nagte-thank you, pero the more na ang gusto ko talaga, yung soul po talaga. Yan, yun na, di man tayo nalulungkot kung di ba? I guess meron na rin po, parang at the behind the scene, siguro kasi kinausap ko siya yan, na, bro, did you get baptized in the fourth watch? And nag-heart siya. So, it's up to him. Yan, pero from my point of view, that he said na, oo, yan po, nasa fourth watch. And, by the grace of God nga, he is always, not always siguro naman, yan po, watching my life. So, meaning that he wants to hear the word of God. Diba? So, yun po, ang kaligayahan talaga na isang fourth watcher, na isang naglilingkod sa Panginoon, ay, di ba, yung nga maglingkod ka at yung mga bagay na gusto mo, ibibigay talaga ng Panginoon. Kasi, sa akin lang talaga, nasusurpresa talaga ako. Hindi ko hinihingi, pero binibigay ng Diyos po. Pero, yung nga, ang pinakahinihingi ko talaga sa Panginoon ay kaligtasan lahat. Siyempre, pamilya ko, ng mga tao, yun po talaga. Kaya minsan daw ako nakakapag-pray, nga ako Lord, sorry po, salbahin na ako talaga. And dito na tayo. John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Yan, sabi ko nga, di ba, wala akong hinihiling na iba. Yung sa mga tatay ko, isa lang po yung tatay ko. Sa tatay ko, sa kapatid ko, na hindi nakatanggap ng kaligtasan. So, kung kaya ng binibigay ko sa Panginoon paglilingkod, yung lolo ko, syempre may listahan na sinasabi mo everyday, di ba, sa prayers. Pero, depende kasi sa gawa mo Di ba po, marami ka naman hinihiling, tapos wala ka namang ginagawa. Yan po. So, yung side ko hindi na. Pero syempre pinapag-pray yan. Pero more of my faith. Yan po. Di ba Hebrews 11:1 nga Di ba? So, my faith is those things that I want to to ask from God. Yung nga po, for the rapture that my brothers, my father, yan, we will be together in the rapture. Diba sabi kasi, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So, in my everyday prayers, I don't have anything that I'm praying. Of course, good health, those things na parang God knows everything po. Yan. Pero most importantly talaga, yung rapture, yung souls po talaga yan.
So for us, yan, sabi ko nga, especially in the fourth watcher, di ba, as our leaders told us that if you want to be taken care of, you should remain in the church. Yan, wag kang alis. Yan po, para, syempre may mag-aalaga sa'yo, may mag-ano sa'yo, may mag-a-advise, may magpapaalala. Yan. Pagka yung, di ba, kasi pag umano ka talaga, pag, ano yung sabi nila, punta sa Alaska nga. Pagpunta ka sa Alaska kasi, maraming mga ibang pag-iisip po. Yan, kaya dapat talaga, remain in the church. So po, so glory to God. Mark 8:35, New International Version. For whoever wants to save their life and will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Yan. So, yan nga, tayo mga naglilingkod, di ba po? Purihin ng Panginoon na hindi talaga madaling. Ito, share ko lang po, maiksi lang to. I remember Presbyter Eliasa and the kids, Neo and Aldrin, Brother Neo, Brother Neo and Sister Pebi. Yan, we have parang big event in, I'm not sure po, Al Quain, or basta somewhere in Dubai, because we have this, ano yun, event, hindi ko na, sorry yan, hindi ko po impromptu to eh. So, we have this big event that we have guests from the Philippines, from different leaders nga in the church po. And what happened to our beloved Presbyter Eliasa, that they had the accident. Yan. In going to the event, na parang she has a fracture yata on her head, and so with the children, PB and Neo, tama pala, na talagang Satan we're going to ano ba tawag dito? Prohibit you, 'di ba, to share the word of God. Yan, kaya nga in accepting this kind of thing, yan, to share the word of God, accept in yourselves that you are in danger, that Satan, ano ba sabi ng mahal na apostol? Destructive forces po talaga is anywhere. So, kaya nga ako, pinaghahanda ko rin yung destructive forces kasi ang dami na eh. So, yung naisip ko pa lang na ilang beses na ako mamatay, alam mo yun, na baka, hindi ko po sure, yan po, na baka noon pa lang, sa ilang beses na akong namatay, kasi sabi ko nga, nagbalay-balentong yung jeep na sinakyat ko nung umuulan when I was bata pa ako. And, eto nga yung last, yan po, nalaglag ako sa, yung bambang, yan po, at saka yung, sa panganganak, yan, all my children are pre-eclampsia, and the last one, Jaron nga, na, during my first month in my pregnancy, I was like 200, 100, my BP, and I was hospitalized, and I had 8 doctors. And the doctor told me, why did you get pregnant? Yan, na delikado na. And that was the time before I continue the pregnancy for Jeron. At that time po, yan malalaman ko, yun po, totoo talaga, na, ba tawag dito, yung abortion, in Dubai, different case po, if you have that kind of pregnancy, yan, na you are in danger, the mother and the child, the baby, you have the choice of, aborting the baby. So, what I did, I think I went to the Philippines, if I'm not mistaken, yan po, and hindi ko tinry, I didn't drink anything, take anything, I just jumped yata. Anyway, I don't remember anymore po. But, when I had my pregnancy with Jaron, ang ko lang talaga, yung nagtatalon lang ako. I just jump na maybe
yung nga the baby will, parang mawawala nga po. But it didn't happen. So, Jayron is really for me because I prayed for him. Yan po na, I prayed to God that at least give me a baby boy. Because all the three are girls, is including the one who died. Yan. So, but by the grace of God, we are alive. No po, we are sharing the word of God. Diba? Kaya yung iba na, tawag dito, sabi niya, For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Di ba, we know our apostle in the church po, not of people are for Twitch Nation. So, in the church, our apostle, beloved apostle, late apostle, Arsenio Tan Periol, that he gave all his life, 85 years or 50 years of his life to preach the gospel and to save the people, yan, to receive salvation. So, already, I put in my mind that, diba, all the people sharing the word of God, boldly telling to the people that Jesus Christ is the only Lord and Savior for all the nationality, yan, for all the countries. That each, sabi nga, our Apostle Jonathan Periol said, all of us, regardless of your religion, you are on earth, you are human being, all of us need salvation. Diba? So, yan po, purihin ng Panginoon. Na kailangan talaga nating ng salvation. Ayan po, kailangan natin maligtas. Ang gabi po ang Panginoon. Yan. So, eto na lang last. Yung may napansin lang ako, pero ewan ko kung napansin nyo, ha? Pag ako nanonood po ng YouTube. Yeah, kasi wala na naman kaming TV, YouTube sa laptop. Ang mapapansin mo lang, tayo po magpasalamat, tayo mahirap. Ewan ko, baka ako lang pala, ganyan po. Na yung mga milyonaryo, no po, sila talaga yung, eto pansin ko lang po, eto po, hindi po nila lahat. Sila talaga yung mga mayayaman talaga, pero wala silang kaalaman talaga po sa Word of God. Yan. Na, kaya yung iba na, yung, kasi, pag naririnig ko sila, na, yung OMG nga, OMG, sabihin mo talaga na, mga bilyonaryo itong mga to, pero yung buklatin man lang, or makinig ng salita ng Diyos, kasi, baka nakikinig sila, pero hindi sa tunay na mga sugo ng Diyos, na po. Yan, kaya, wala silang kamalayan na kung babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang bagay. Nagulat ka. Ako nga, ang alam ko, yung Jesus Maria Joseph. Jesus Maria Joseph. Yan, pag nagugulat. Pero biyaya ng Panginoon sa church, tinuruan tayo. Di ba? Hallelujah! In Jesus' name, magulat ka, matakot ka. Yan. Pero sa kanila, yung paulit-ulit. Yan. At nakakaawa. So, naawa lang ako kasi na puno-puno nga ng kayamanan, everything po, bilyonaryo, di ba? Pero, yung mga ganong simpleng bagay lang, na ako kasi, hindi naman, yung nga, sorry, Jose, pa natutunan ko hindi naman ako pala, yung even before, yung mag-OMG, yan po, na sasabihin talaga, hindi siguro kami nasanay, pero, imagine mo yung mga mayayaman, sila talaga yung paulit-ulit na binabagit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabulahang bagay. And diba, the more kasi na sila yung nakakasala na hindi nila alam. Kasi nga wala sila napaparinggan talaga sa, diba, sa tunay na tinawag talaga ng Panginoon. Kaya nga, ang naiisip ko lang po, yan, na ang kaligtasan talaga, kahabagan ka lang talaga ng Panginoon. Ayun lang talaga pag-asa na ikaw ay bilyonaryo at ikaw ay kahabagan. Yan, kaya ang kalimitang naliligtas, yung mahihirap Kasi di ba sa makikipot na daan, kasi yung maluwag na daan, nandun kasi yung mga madadali. Yan, sa makipot, nandun yung paghihirap, sakripisyo, yan po. Di ba? At napakahirap nga, pag-isipin mo yung mas mabuti pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman pumasok sa karinan ng langit. Maisipin mo talaga yung salita ng Diyos. Walang sasabihin mong mali or nagkamali talaga. 'Di ba? Yung
sa akin pong pagkakilala sa Panginoon, yan, na talagang, Lord, grabe ka talaga. Syempre, Diyos, diba? Diba? Pero, ano mo talaga na, ang Diyos talaga yung all-knowing, all-powerful, kaya, nakakatakot magbiro-biro sa salita ng Diyos. Napupurihin po ang Panginoon. So, yan po, na ang title natin, paano tayo magiging tupa ng Panginoon, ay, kailangan huwag ka magtakot, diba? Gawin mo na ba sa galiwing mo kaulo, at yung nga, remain in the church po. So, again, sa ano po, ay, sa Dubai, remind ko lang, November 3. Kung ako nagkakamali, November 3 po, kung wala kayong kakilala, although alam ko nagkalat na mga taga Dubai dyan. Sa Abu Dhabi talaga yung gagawin, yan, pero, buong Dubai, buong UAE ay nag-invite po. So, sa mga kaibigan ko dyan, wag po natin palampasin po ito. Hindi natin alam ang bukas kung meron pang 2025. Only Lord, yung nga, God knows po. Hindi ko alam. Sinasabi ko lang po. Ano po, na kailangan tayo magpa-sure. Di ba? Magpa-sigurado na tayo ba iligtas. Pag ligtas ka na, yan, unti-unti kilalanin mo yung Panginoon. Yung tunay na Diyos talaga. At ang Diyos naman, mahabag sa'yo, araw-araw kang umiyak sa Diyos, manalangin. Diba? Alam ng Diyos kung tayo po'y nananalangin from the heart. Yan. So, kaya nga, sa mga tunay na nakakalala sa Diyos, alam yung sobrang takot. Pag alam nating dinadaya mo ang Panginoon or ano, diba? So, alam kasi ng Diyos lahat. Nagpupurin po ang Panginoon. Yan, tayo po manalangin. Praise the Lord, glory to God. Ama, salamat po sa isang biyaya o Diyos na kami binigyan mo ng pagtatagumpay sa araw na to na kami makapagbahagi na yung mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kapahayagan, sa iyong kahabagan sa bawat isa, O Diyos, na nakikinig, O Diyos. Panginoon, patuloy naming dalangin sa aming mga tagapakinig na Lord, kung sila man po ay iyong mga tupa na nawawala, dalangin naman, O Diyos, na sila ay tumanggap ng kaligtasan, dakilang Diyos, upang sila po ay iyong maging mga anak, upang sila ay makaranas ng mga bagay na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos, hallelujah, at sila ay maingatan po sa iyong kawan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa binigay mong pagtatagumpay sa iyong abang lingkod. Patuloy dinadalangin ko ang kalakasan, O Diyos ng aking lupa pangangatawan. Panginoon, at tanggalin mo lahat ng toxin sa aking katawan, O Diyos, upang ako'y patuloy na lumakas. Ikaw po ang maglaan ng lahat ng aking mga pangangailangan pinansyal, O Diyos, sa aking mga ginagamit, O Diyos, na healing, Pearmax, Panginoon, upang mawala ng mga toxin. Salamat po, dalakilang Diyos. Patuloy naman dalangin ang mga kaibigan namin, Panginoon, na maraming kabalisan. O Diyos, ikaw po magbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa kanila. Panginoon, ingatan mo sila, saan man sila naroon, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na marinig mo sana ang daing ng bawat isa sa amin, dakilang Diyos, sapagkat sa sarili namin, Panginoon, tunay kami mahihina at wala po kami magagawa sa aming mga sarili, malibang magtiwala kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong magagawa. Salamat po, pinupuri ka namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bukas po talaga ay meron ako na, hindi ko na rin yan po, mag-ano rin po ako bukas kasi tayo ay nagbabayad ng utang po sa Panginoon pag hindi tayo nakaka-live po. Yan. So, at saka napaka-importante kasi dahil nagmamadali na po, kaya by Monday siguro, by the grace of God, may changes po tayo. Ayan. Depende sa pay ko. So, glory to God. See you all tomorrow. God bless us all.